mainit, maalinsangan, walang tubig, mabuhangin, at malawak na mga sand dunes sa buong paligid. Ganyan ang karaniwang paglalarawan sa isang disyerto or desert. Mangilan-ngilan lang na mga hayop at tao ang naninirahan dahil sa init at alinsangan. Ngunit, alam nyo bang ang pinakamalawak na disyerto sa mundo ay hindi mainit? In fact, ito ay isa sa pinakamalamig na lugar sa mundo. Walang iba kundi ang Antarctica. Paano nangyari ito? Pag-usapan natin. Ang disyerto kasi ayon sa mga eksperto at science ay defined by the amount of precipitation, rain, snow, mist, and fog in an area. Ang region daw na may pinakamaliit na precipitation ay naika-classify na desert at may iba't ibang types din. Pwedeng subtropical, coastal, and polar desert. Ang magkakapareho sa mga types ng desert na ito ay silang lahat ay may tinatawag na barren, windswept landscape na nagpapahirap para makatubo at mabuhay ang mga tanim at mga hayop. Itong lahat na katangian ng mga iba't ibang klase ng disyerto ay naia-apply sa lahat ng lugar ng Antarctica. Ano ba ang ibig sabihin nito? May desert ba sa Antarctica? O ang Antarctica mismo ang desert? Ang totoo, ang Antarctica mismo ang disyerto, habang ang ilang mga disyerto ay parte lamang at nasa loob lamang ng isang kontinente, ang Antarctica ay ang kontinente mismo. Kahit na nagsusnow at umuulan naman sa coastal peninsula, pero hindi sa McMurdo Dry Valleys. May teorya pa nga na hindi umulan doon or snowed for 14 million years. Despite that, 98% pa rin ng Antarctica ang covered with ice, very dry and rarely sees clouds, and has only 50 millimeters or 1.9 inches annual precipitation. Also, ang Antarctic is twice the size of the Sahara Desert, making it the largest among deserts. Ang mga impormasyong nabanggit does not only tell but also teach new facts and challenge what the common description of a desert is. Sometimes, yung akala nating hindi ay ganun pala, at yung ganun pala ay hindi, kagaya ng sa Antarctica. Nalaman nating kahit ice ang buong continent, desert pala siya and is also considered as one of the driest place on Earth as well. Tunay na kaakibat ang science sa patuloy na pagbasag ng mga haka-haka at sabi-sabi at mga maling paniniwala hinggil sa mga nilalang na ginawa ng Diyos. Isa na namang pagwawasto ng dakilang mailalang sa pamamagitan ng karunungan sa kanyang Wonders of Creation.